Tara, alamin natin kung bakit ba nare-reject ang inyong application sa SPayLater. Isa rin ba kayo sa paulit-ulit na nare-reject dito sa SPayLater? Bukod sa mahigpit talaga si Shopee, ay narito yung mga posibleng dahilan kung bakit kayo paulit-ulit na nare-reject. Unang-una na nga dito sa listahan natin ay itong valid ID. Posibleng nare-reject kayo dahil sa ginagamit yung valid ID. Ito yung mga list na pwede nyong gamitin na accepted sa SPayLater. Kung tutusin ay marami silang list na ID na pwede nyong pagpilian. Para sa Lazada na 3-4 na IDs lang ang pwedeng gamitin, dito ay marami kayong pwedeng pagpilian. Yan yung mga list of IDs na pwede sa kanila. Number 2 naman ay hindi match ang mga information na nilalagay nyo sa ID nyo. Katulad nung nangyari sa akin, nung nag-fill up ako, ang nilagay ko sa address ay yung current address ko. Which is mali pala, kaya tuloy na reject ako. Ang dapat na ilalagay mo doon ay katulad nung nasa ID na address mo. Okay lang kahit hindi ka na doon nakatira, basta importante ay same sila ng address. Number 3 naman ay hindi klaro yung pagkakakuha nyo ng picture. Ito yung mga hindi tinatanggap ni Shopee kapag magpapasa kayo ng picture. Siyempre unang-una na is blurred. Tapos siyempre bad quality, yung cut-off photo, yung hindi siya buo pag pinicturan. Tapos yung likod, hindi nyo rin na-picturean yung likuran ng ID. Tapos yan makikita nyo yung good example. Dapat kita yung mga information at malinaw rin yung mismong picture ninyo. Yung picture nyo sa ID ay hindi siya nagmamatch kapag nagla-liveness check. Ito yung talagang dahilan na nagpapahirap sa akin nung hindi pa ako na-approve sa SPayLater. Ito talagang laging nagpapa-reject sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero lagi kami nare-reject. Tapos ito yung laging lumalabas na issue. Siguro ang matitip ko lang sa inyo ay kumuha kayo ng picture sa magandang lighting. Mas natural yung lighting, mas maganda. Number 5 naman ay yung emergency contact. Yes, dahil nga dito lang sa emergency contact ay pwede na kayong ma-reject. Dapat yung mas magandang ilagay nyo dito is yung kalapit ninyong kamag-anak. Kasi parang ito na rin yung magiging garantor nyo. Kaya dapat lahat ng information dito ay totoo. Miski dapat yung phone number ay natatawagan or gumagana. Lastly ay itong Shopee Pay Wallet. Kung meron na kayong SPay Wallet at na-verified yun na yun, mas maganda kung ano yung ginamit nyong ID sa Shopee Pay Wallet ay yun din yung gamitin nyo sa pag-apply ng SPayLater para mas madali siyang ma-approve. At ng information na sinabi ko dito ay galing mismo sa Shopee. Kung meron pa kayong mga tanong, i-comment yun lang sa baba. Kaya yun lang.